Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ni Professor Malo Tikia 9 minutes ago. Sabi niya, the first female Senate President history was made. Nilagay niya dyan yung picture ni Senator Ligarda umupo na doon sa upuan ng Senate President. Mayroong post ng yung may short video. Si Senator Soto nasa likod ng majority floor leader. Nakaganon siya. Yung dati niyang upuan sa taas, rostrum bang tawag doon. Senator Ligarda na. Before the Senate adjourned its Wednesday session, Lauren Ligarda sat on the rostrum. So, sa February 9 na daw, mag-resume ang session ng Senado. Suspense. Ano pa ba ang susunod na mangyari? Basta, si Professor Malo Tikia, hindi man magpupos ito ng fake news siguro. Sabi niya, the first female Senate President history was made. Sa kanya ko una nalaman, sa kanyang post, mga 3 days ago man siguro. We will soon witness the first Senate female President. Sabi ko, sino kaya? And then, sunod-sunod na yung mga ako, masyado akong maligaya ngayon. Okay, magbasa tayo sa mga comments, Masyado akong maligaya. Yan, all comments. Tess Balyedo, yes! Napalitan na si Soto. Christian Amora, I think same majority pa rin sila ni Soto. Alak, ganun ba yun? Reno Quesa, totoo na ba ito? Is it confirmed, Professor Malo Tikia? Nag-turn the tide, majority na ba? Finally, the comedian has been replaced. I thought she declined it. Power sharing, ala. Sandali, wag muna tayong magsaya. Baka sila pa rin ang majority. Alanganin pa rin ito Although mayroong post ng Billionaire News na nabasa ko na usually very reliable itong mga sources ng pati si Senate President Pro Tempore Lacson palitan na rin at ang ipapalit si Senator Pia Cayetano. So puros babae na ngayon ang leaders ng Senate. Kasi throughout our history sa Philippine politics, puros lalaki ang leaders sa Senado. I think ang pinakaunang babae na naging Senate Pro Tempore ay si Senator Ligarda noong 19th Congress. Sino bang Senate President niya noon? I think si Subiri ang Senate President niya. Ang Senate Pro Tempore si Ligarda. Yun ang pagkakaalam ko. Kaya puros history itong si Senator Ligarda. First female Senate Pro Tempore and first female Senate President. At least napalitan. Hindi pa ito sigurado kung nagbago na ba ang majority. Baka sila pa rin ang majority. Baka napakiusapan na siya lang mag-Senate President para yung ibang members ng majority hindi aalis papunta sa minority. But anyway, to me, this is good news. Bakit? Alatado naman,
although speculation lang ito, wala tayong proof na itong si Senator Soto, parang kung ano ang gusto ng powers that be, sumusunod. Hindi katulad ni Senator Mig Zubiri at Senator Escudero na may sariling diskarte. Hindi sila hawak sa leeg ng powers that be. Ang perception, itong si Senator Soto, kung ano ang gusto ng powers that be, ay sumusunod-sunuran. Example, nang dahil lang sa Supreme Court ruling na final na ibinasura ang impeachment ni BP Sara, bigla na lamang naisip na charter change. Ano pa naman yan? Anong kinalaman sa Supreme Court ruling yung charter change? Kaya nga, nakakapagtaka. Kaya ko, ulitin ko, masaya ko. At least, hindi na yung Senate President ang kumu-question sa Supreme Court decision. Ang pangit kasi ang dating Senate President ka, tapos kini-question mo ang unanimous decision ng Supreme Court na para bagang mas magaling ka pa kaysa sa 15 justices ng ano. Although may sinasabi siya na opinion ng dating Supreme Court Justice Renato Puno, opinion ng mga opinion lang yun. It does not invalidate yung decision ng mga incumbent. Grabe naman. Anong sabihin, mas magaling yung mga retired? No way. Kung sino ang nakaupo, sila yung masusunod. At least, nawala na yung pangamba ko, yung charter change na sinasabi ni Soto. Nakakatakot. Baka biglang ibalik nila yung agenda nila, plano nila noong 2024 na mawawalan na tayo ng election sa 2028 kasi babaguhin ang form of government, aalisin yung presidential system, magiging parliamentary para walang eleksyon, at sa 2028 kung sino ang gusto nilang mag-prime minister, yun na lang. So ngayon with Ligarda, nakaupo, we can be assured kapakanan ng taong bayan ang iniisip niyan, hindi siya hawak dito sa Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at bako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan.